Jacqueline's point of view. Pigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatanaw sa bagong pasok na mag-ina sa bahay. Nakatayo lamang ako sa hagdan habang pinagmamasdan ng masayang pagsalubong ni Mama sa mga ito. Sobrang sikip ng aking puso. Hindi ko kaya ang mga nakikita ko ngayon, ngunit kinakailangan kong sikmurain kasi hindi rin madali ang kumawala sa pamilyang to. Nakiusap si Renante na dumito muna ang anak niya sa labas at ang babaeng nabuntis niya. Sa maikling salita, kabit niya dati. Nakatanaw lang ako habang tinitimbang ang sariling nararamdaman. Mami, dito na po ba tayo titira? Inosenteng tanong ng batang babae habang namamangha ito sa kanyang mga nakikita. Palangiti ang bata at wala pang alam sa katotohanan ng mundong to. Oo anak, dito na tayo titira. Maligayang sabi ng babae na siyang may malaking ngiti sa labi. Ngunit nang magkasalubong ang aming paningin, napawi ito. Umangat ang sulok ng labi ko. Hindi ko rin makakalimutan kung papaanong dinurog ng babaeng to ang buhay ko. 3 taon nang nakakalipas mula nang malaman ko na niloko ko ni Renante. Dating sekretarya niyang babaeng to at nagkaanak sila. Pinatawad ko si Renante dahil nagkamali siya. At mahal ko siya. Ngunit ang sakit na ibinigay nila sa akin noon, minumulto pa rin ako nito hanggang kasalukuyan. Ngunit ngayon, iisa na ang bahay namin. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kakapalan ng mukha ang babaeng to para sumama. Para magpakita pa sa akin. Siguro malakas ang kanya loob dahil nasa kanya ang panganay ni Renante. May anak silang 2. Kung pwede lang na kumawala sa sitwasyon na ito, matagal ko nang ginawa. Pero masyado akong naiipit. Kung makikipaghiwalay ako, liligayang babaeng to dahil siya na ang papalit sa pwesto ko. Kung hihiwalayan ko si Renante, baka babalik ako sa umpisa. Kaya't hindi ko kayang gawin ang kagustuhan ng puso ko dahil kahit papano, nakatulong si Renante sa pagpapagamot sa nanay kong may kanser. Kaya't kailangan kong magpakamartir. Maging pusong bato para lang hindi nababalik sa putikan kung saan ako nanggaling. Kailangan kong tiisin ang kalokohang to para sa buhay na meron ako ngayon. Jacqueline, gising ka na pala. Alika! Ani Mama Lynette, ang mama ni Renante. Nakangiti siya sa akin na parabang okay lang ang lahat. Bumaba ako sa hagdan at ngumiti pabalik kay Mama. Hinalikan ko siya sa pisngi. Good morning po, Mama. Mabutit gising ka na. Nandito na pala si Claire at ang anak niya. Tumingin ako sa kabit ni Renante na ngayon ay hindi na maipintang mukha. Agad kong ibinaling ang tingin ko sa batang walang kamuwang-muwang. Nagtago ito sa likod ng mama niya. Hi, ikaw pala si Clara? Tumangulang ang bata at mas lalong humigpit ang hawak sa damit ng kanyang ina. Napabalik ang tingin ko kay Claire. Huwag ka mag-alala, hindi kami magtatagal rito. Nasunog ang bahay namin kaya ako kinontak si Renante. Aalisin kami kapag nabigyan na niya kami ng matitirhan. Umangat ang kilay ko. Bibigyan kayo ng matitirhan ni Renante? Kita ko na parang natakot siya. Dapat lang na matakot siya kasi kabit siya. Pero dahil kilala akong mabait, ngumiti ako. Mabuti naman. Hindi rin naman pwedeng maghirap ang anak ni Renante kaya dapat lang na may magandang tirahan kayo. Sayang naman ang kayamanan ni Renante kung hindi niya gagamitin sa bata, hindi ba? Napakabait mo talaga, Jacqueline. Sana biyayaan na kayo ni Renante ng anak para may apo na rin ako sa inyo. Umaasang sabi ni Mama. Ilang taon na kayong kasal ni Renante ngunit hindi pa rin kayo nabibiyayaan. Sana nga po eh. Ngumiti ako pero sa kaloob-looban ko, pinagmumumura ko na ang lahat. Mula nang mahuli ko si Renante sa kanyang kalokohan, pasikreto kong nagpaturok para hindi muna ako mabuntis. Ayokong magkaanak sa kanya dahil ayokong mabuhay ang anak ko ng may kahati. Para kung sakaling bala ko nang kumawala, walang sabit at matiwasay akong aalis. Pumasok sa loob ng bahay si Renante. Hawak-hawak ang susi ng kanyang kotse. Sinundo niyang mag-ina niya para dito muna manirahan. Agad lumapit si Renante sa akin para halikan ako sa pisngi. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang inggit sa mata ng babae. Kahit wala na sila ngayon mula nang mahuli ko alam ko namang may pagtingin pa rin ng babaeng to sa asawa ko. Kaya't hindi ko rin maintindihan kung bakit dito pa talaga. Mas lalo lamang akong mawawala ng tiwala sa kanya.
Pwede namang hanapan muna ng apartment ang mag-inang to, ngunit dito pa talaga. Salamat Jacqueline sa pagpayag. Huwag kang mag-alala, mabilis lang to. May bibilihin akong bahay para sa kanila. Tipid akong ngumiti. Walang problema. Masayang-masayang bata na si Clara habang binubuhat ni Renante. Siyang nagbuhat nito patungo sa magiging kwarto nila. Parang sa isang iglap, naging outsider ako. Hindi ko maiwasang malungkot para sa sarili ko. Jacqueline! Tumingin ako sa nagsalita. Nagtiimbagang ako nang makita na si Claire to. Huwag ka mag-alala. Saglit lang to. Hindi ako manggugulo. Hinarap ko siya. Mabuti naman, hindi rin naman ako manggugulo kung hindi ka manggugulo, Miss Claire. Tandaan mo, may anak ka na. Mag-focus ka sa kanya, okay? Aalis na sana ako pero nagsalita siya. Gustong magkaanak ni Renante. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin pinagbibigyan? Kung tungkol ito sa nangyari, wala na yon. Kaya nga, wala na yon. Pero nabigyan mo na, di ba? Bakit pa ako magbibigay? Ununahan mo na ako, Miss Claire. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay rito, wag mo akong kakausapin ha. At wag ka nang magtangka na akitin pa si Renante. Kasi kahit na maging ahas ka ulit dito, pareho pa rin ang posisyon mo. Kabit ka pa rin. Hindi ako nagpakita sa kanila ng magtanghalian. Hindi na rin nila ako tinawag dahil alam din naman nila na hindi ako okay. Binisita ako ni Renante sa kwarto at pilit na sinusuyo. Matagal nang nawala ang spark sa aming dalawa mula nang niloko niya ako. Pilit niya itong binabalik pero hindi yun madali para sa akin. Jackie, pumungay ang kanyang mata. Huwag ka na sanang magalit. Wala na talaga. Naaawa lang kasi ako sa anak namin eh. Walang matitirhan. Alam ko, Renante. Huwag ka mag-alala. 1 buwan lang sila rito. Ililipat ko kaagad. Gusto ko rin kasing makasamang bata. Kumirot ang puso ko. Sige, ayos lang. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. Nag-transfer na rin pala ako ng pera sa account mo para kay mama. Nilunok ko ang pride ko. Salamat. Alam ko na nagbago na si Renante. Nakikita ko yun palagi. Guilty siya nang mahuli ko siya at nagmamakaawa sa akin na wag siyang iwan. Sa loob ng 5 taon naming kasal, ginawa niyang lahat para lang maibalik ang tiwala ko sa kanya. Pero kasi, may sumpa na ang aming kasal. May anak siya sa iba at hindi na yun magbabago pa. Nakisama na lang ako para sa nanay ko at wala ng iba pa. Saan ka pupunta, iha? Umagang-umagay nadatnan ko sa sala sila mama at si Claire na nakaupo sa carpeted floor. At ang anak niya na nagkukulay sa isang coloring book. Napahinto ako at napatingin sa kanila. Bibisitahin ko po yung mama ko. Sagot ko. Oh, kamusta na pala yung nanay mo? Sana maging maayos na siya para naman makapag-bonding kami. O sige, pero sayang. Mamamasyal sana kami ngayon ni Clara eh. Isasama ka sana namin. Para akong na-offend. Ba't ako isasama? Napatingin ako kay Claire na tipid lang nang ngumiti sa akin. Hindi ako sasama, huwag kang mag-alala. Anya, hindi na po. Magtatagal ako sa ospital eh, kaya enjoy na lang po kayo. Umalis na ako bago pa ako makapagbitaw ng salita. Ang tingin ng lahat sa akin ay napakabait ko. Hindi ko kailanman dinapuan ng sampal ang babaeng yun noon. Kahit sobra akong nasaktan. Kahit lumuhod siya sa akin para humingi ng kapatawaran, walang kamay na dumapo sa kahit anong parte ng katawan niya. Ipinaalam ko kay nanay ang tungkol sa sitwasyon ko. Humigpit lang ang kanyang hawak sa aking kamay. Awang-awa siya sa akin. Magpakatatag ka, iha. Kayanin mo. Nay, hindi ko na talaga kaya eh. Gusto ko nang... Kung susuko ka agad, magkakaroon sila ng happy ending, anak. Maging matalino ka. Huwag mong hahayaan na talunin ka ng puso mo. Mayaman si Renante. Sa katunayan pwede kanyang hiwalayan anumang oras at ipagpalit sa babaeng yun. Pero hindi kanya hinihiwalayan kasi ikaw nga ang mahal niya. Pagsamantalahan mo ang lahat. Kasi kung aalis ka, babalik na tayo sa putikan, anak. At baka matitigil ng pagpapagamot sa akin. Ayaw pa kitang iwan, anak. Tumango ako. Natigil lang ang drama nang pumasok ang doktor. Humiwalay ako kay nanay. Kamusta ng nanay ko, Dok?
Ani ko kay Doc Matias de Jesus, ang doktor ni nanay. May improvement na po ba? Inayos niya ang kanyang eyeglasses at bumaling siya sa akin. Nabatid ko na hindi kalayuan ang edad namin dahil binata ito. Nag-run kami ng bagong test kaninang umaga. May nakita kaming konting improvement. Hindi pa malaki pero malinaw na nagre-respond na siya sa treatment ngayon kumpara nung nakarang linggo. Nawalang lungkot ang nararamdaman ko dahil sa narinig. Talaga, Dok? Tumango siya. Oo, talagang gustong gumaling ng mama mo. Napangiti ako at binalingan si nanay. Hinawakan ko ang kamay niya. Kita ko rin na nagkaroon siya ng pag-asa. Tiningnan ko muli ang doktor. Maraming salamat po, Dok. Ikaw si Doc de Jesus, di ba? Kung maaari, ililibre kita ng pagkain. There's no need. Trabaho ko ang pagalingin ng pasyente. Ire-recommend ko ang pagpapatuloy ng current treatment. Mukhang effective na siya ngayon. Pag-uusapan natin ang adjustments mamaya para mas maging comfortable siya. Tumango ako. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Are you okay? Tumagilid ang ulo niya. Baka gusto mong... ayos lang ako, Doc. Ngumiti ako sa kanya. Don't worry po. Maraming salamat po. Umalis na ang doktor at naiwan kami ni nanay sa kanyang kwarto. Malisyosa niya akong tiningnan. Kung ang doktor na yun naman ang matitipuhan mo, o sige, papayagan na kitang iwan ng asawa mo. Ani nanay. Nanlaki ang mata ko. Nay! Ang bait ng doktor na yon. At saka single pa. Mayaman din, anak. Sa katunayan, mas mayaman pa kaysa sa asawa mo. Alam mo ba? Siyang may-ari ng ospital na ito. Nagulat ako. Talaga, Nay? Oo. At napakabuti rin talaga ng mga doktor at nurse dito. Sa tagal ko sa ospital na ito, nasanay na akong makita ang binatang doktor na yon. Swerte at isa ko sa mga pasyente niya. Ang pugi, anak. Napailing na lamang ako sa sinabi ni nanay at hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Sa nangyari sa akin, mahirap nang makahanap ng lalaking loyal. Pag-uwi ko, nakita kong naghihintay si Renante sa akin. Siya lang mag-isa't nakapamewang siya. Natagalan ka? Pambungad niya. Oo, buong araw kong kasama si nanay eh. Hinubad ko ang sandals ko at nagpalit ng tsinelas ng pambahay. Bakit? Wala ka man lang bang cellphone? Hindi ka man lang nag-text kung magpapasundo ka ba o? Kaya kong sarili ko, Renante. Huwag ka mag-alala. Nilagpasan ko na siya. Nagtungo ako sa hagdanan. Sumunod siya. Mag-aaway na naman ba tayo, Jacqueline? Hanggang ngayon pareho pa rin ang tungo mo simula nung nangyari yun. Hindi kita inaaway. Ani ko habang naglalakad ng paakyat. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Kung tungkol to kay Claire, hindi to tungkol sa kanya. Wala akong problema na nandito sila, Renante. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Pagod ako, okay? Pwede bang intindihin mo yun? Pagod ako. Gusto ko lang magpahinga. Natahimik siya. Hindi mo yun maiintindihan kasi wala ka namang problema. Ako? Marami akong problema, Renante. Kaya please lang, hayaan mo akong magpahinga sa lahat. Dumiretso na ako sa aking kwarto at nahiga roon. Hindi na ako nagsalita nang pumasok din siya. Wala akong panahong makipaglambingan sa kanya lalo't narito sa bahay ang naging kabit niya noon. Nakatulugan ko ng pag-iisip ko. Ngunit nagising din ng maramdaman ko ang pag-alis ni Renante sa kama. Lumingon ako. Nakita ko na lumabas siya ng kwarto. Tiningnan ko ang oras sa side table. 3:00 pa lang ng madaling araw . Saan siya pupunta? Wala sa sariling bumangon rin ako at palihim siyang sinundan. Nang silipin ko siya, nakita ko na huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Claire at ng anak niya. Kinatok niya ito. Oh, Renante, may kailangan ka? Tanong ni Claire nang buksan niya ang pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan sila. Humakbang palapit si Renante kay Claire at naistatwa ko sa aking kinatatayuan nang halikan ni Renante si Claire. Nagpumiglas si Claire mula kay Renante. Renante, ano bang ginagawa mo? May asawa ka na. Hindi ako nandito para... Hindi mo ba ako pagbibigyan? Binigyan ko kayo ng tirahan, Claire. Hindi ko kayo pinababayaan. Kaya ngayon lang. Hindi ito tama. Umalis ka na. Please.
Ngunit hindi nakinig si Renante at patuloy niyang hinalikan si Claire. Hanggang sa bumigay na ito at pumasok sila sa kwarto. Napaupo na lamang ako sa sahig at napahawak sa aking dibdib. Hindi pa rin talaga nagbabago si Renante. Ganun pa rin siya talaga. Ang akala ko ay nagbago na siya pero nagkamali lang pala ako. Hindi na ako natulog at hinintay na lamang na lumiwanag ang langit. Nakaupo lang ako sa upuan habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Tulala ako. Kine-question na ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kung deserve ko ba ito kasi napakatanga ko. Na hinahayaan kong mangyari yun imbis na lumapit at pigilan si Renante sa kalokohan niya. Bumukas ang pinto ng kwarto namin at iniluwal noon si Renante. Natigilan pa siya nang makita kong gising na gising. Akala niya siguro tulog na tulog pa ako. Ah, gising ka na pala. Ani Renante at sinarang pinto. Ang aga naman yata. Oo, may narinig kasi ako na halinghing kaya't nagising ako ng madaling araw Renante. Nagulat siya sa sinabi ko. Ah, ganun ba? Oo, ganun nga. Ikaw, saan ka galing? Mas maaga kang nagising sa akin Dumiretso sa banyo si Renante ngunit sumagot siya sa akin. Tumambay ako sa opisina. May tinrabaho lang na maaga. Bumaba ka na, sabay tayong kakain ng agahan. Umigting ang aking panga. Sinungaling. Nauna akong bumaba at nagtungo sa hapagkainan. Nakita ko agad ang maingay na bata na masaya sa hinahanda ng kasambahay. Bukod sa kanya, nakita ko rin si Claire. At nang makita ko, bahagya siyang napatalon sa kanyang kinaupuan. Umupo ako sa tapat niya. Hi po! Good morning! Magalang nabati sa akin ang bata at ngumiti pa. Bahagyang nataranta si Claire nang lumapit sa akin ang anak niya. Binalingan ko ito. Are you okay po? Why are you sad? You're so pretty po. Anito sa inosenteng tingin. Sumikip lalo ang puso ko sa kanyang sinabi. Hindi maipagkakaila na anak ito ni Renante. Sa mga mata pa lang, mananas asawa ko. Clara, bumalik ka rito. Kabadong wika ni Claire. Tumingin ako sa kanya. Para siyang natakot at umayos ng upo. Bumaba ang tingin ko sa leeg niya. Kita kong pamumula ron, pati na rin ang kanyang palapulsuhan. Ayos ka lang? Hindi ko maiwasang itanong yon. Namumula yata yung leeg mo. Wala naman sigurong lamok dito, no? Nakalmot ko lang. May allergy kasi ako Lumunok siya't nag-iwas ng tingin. Umigting ang aking panga. Hindi siya makatingin sa akin kasi may nangyari sa kanila ng asawa ko kaninang madaling araw. Dumating na rin ang demonyo at may gana pang humalik sa aking pisngi bago maupo. Let's pray first po! Ani ng bata nang kakain na sana kami. Sinaway ni Claire ang bata pero ako, biglang nahiya. Tumikhim si Renante sa tabi ko. Pray muna. Payapa naman ang pag-aalmusal natin. Pero simula nang masaksihan ko yon, nawala na talaga ako ng gana. Kahit patuloy pa rin akong sinusuyo ni Renante, naging bato na talaga ang puso ko. Sobrang tigas na para bang imposibleng matunaw pa ito. Nagtungo muli ako sa ospital para dalawin si nanay. Ngunit nadatnan ko siyang tulog kaya't hindi ko na siya inistorbo. Tumambay muna ako sa mini park ng ospital para magpahangin at makapag-isip-isip na rin ng maayos. Kung patuloy kong hahayaan ang nangyayari ngayon, patuloy lang din akong masasaktan. Kung pipiliin kong sarili ko, maaaring babalik ako sa simula at baka pati si nanay madadamay pa. Hindi ko afford ang mga gamot niya. Mula nang maging asawa ko si Renante, hindi na ako nagtrabaho dahil gusto niyang nasa bahay lang ako. Kaya ngayon, kung sakali mag-a-apply ako base sa natapos kong kurso, baka hindi rin ako matanggap kasi wala akong experience. I told you, wala. Stop this nonsense bro. Hindi mo rin naman siya kilala kasi may asawa. Napalingon ako sa nagsalita. Nakita ko hindi kalayuan sa pwesto ko ang doktor ni nanay. Nakapamewang to habang may kausap sa kanyang cellphone. Kahit hindi ko kita ang buo ng kanyang muka, halata namang iritado siya. So what if I like someone who's married? What is it to you? Huh? Kumunot ang noo ko sa narinig. May gusto ang doktor na ito sa may asawa na? Nadagdagan lang masamang pakiramdam ko dahil sa narinig. Bakit ba may mga tao pa rin nagkakagusto sa itinali na?
Bakit sila ganun? Ano bang magandang idudulot nun sa kanila? Masarap ba talaga pag bawal? Tatayo na sana ako para bigyan ng space ang doktor nito kaso nalingunan niya ako at nakita. Natigilan ako. Ibinaba niya ang tawag at ramdam ko na para siyang kinabahan. Magandang araw po, Dok. Awkward na sabi ko. Aalis na po ko. Oh, wait. Lumapit siya sa akin. Kita ko na kabado siya. May narinig ka ba? Hindi po ako bingi, Dok. May narinig po ako pero huwag ka pong mag-alala. Hindi ko naman po ipagsasabi na may gusto ka sa isang babaeng may asawa na. Namutla siya. Ngumiti muli ako. Sige po, mauuna na po ako. Ngunit nang pumasok muli ako sa loob ng ospital, nakasunod siya. Kumunot ang noo ko pero pilit ko yung binabaliwala. Kumain ka na ba? Habol niya sa lakad ko. Yeah. Tapos na po ako, Dok. Salamat po. Nandito ako para bisitahin siya kaso tulog pa si nanay eh. Are you okay? Natigilan ako sa paglalakad. Tumigil din siya. Hinarap ko siya. Bakit? You look sad. Ayos lang ba kayo ng asawa mo? Namilog ang mata ko. Papaanong? Palakwento kasi ang nanay mo eh. Baka nakalimutan mong akong doktor niya. I heard your husband cheated on you. At nasa bahay niyo ngayon ang kabit niya kasamang bata. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Bakit kailangan pang ikwento sa doktor na ito? Si nanay talaga oh. Oo Dok. Pasensya na masyadong palakwento si nanay eh. Sige po, tutungo na ako sa kwarto niya. Hindi ko na hinintay ang doktor at mabilis na iniwan siya para puntahan ang madaldal kong nanay. Matapos kong bumisita, umuwi na ako. Ganun pa rin ang eksena, nanunuyo pa rin si Renante sa akin na para bang wala siyang ginagawang kasalanan. Gaya pa rin ng dati, hindi ako bumigay, kaya't alam kong naiinis na siya. Pasikreto na rin akong humahakbang para magkaroon ng trabaho. Hindi ko na kayang manatili rito at makipagharapan sa mga taong nanloko sa akin. Hindi ko na kayang makipagplastikan. Hindi ko na kayang mahiga sa yaman ng asawa ko habang minumulto ko ng katrayduran niya na ngayon ay binabalik niya. At dahil matagal akong nakatulog, 1 oras pa lang matapos kong humiga, bumangon na naman si Renante ng 3:00 ng madaling araw at nagtungo sa kwarto ni Claire. Gaya ng madalas kong ginagawa, palihim akong sumunod. Nakita ko siya sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Claire at kinatukto. Ngunit hindi siya pinagbuksan ng babae kaya't paulit-ulit ang kanyang pagkatok. Umigting ang pangakot naglakas loob na lumapit sa kanya. Renante. Nagulat si Renante sa biglaan kong pagsulpot. Bago pa man siya makapagsalita, sinampal ko na siya sa muka. Humagalpak yun sa buong hallway. Humapdi nga ang palad ko dahil sa tigas ng kanyang pagmumuka eh. Jacqueline! Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Malandi at manduloko ka pa rin. Malamig kong sabi. Agad niyang hinawakan ang balikat ko. Jacqueline, Hindi ako tanga, Renante. Nagigising ako sa tuwing bumabangon ka ng 3:00 ng umaga. Hindi ba talaga kakalmay ang itlog mo dyan, ha? Inalis kong kamay niya sa balikat ko. Ang tagal kong nagtiis sa'yo, Renante. Sa totoo lang, sobra na ito eh. Ngayon hindi ko na talaga kayang pakisamahan ka. Tumalikod na ako't naglakad pabalik sa kwarto. Sumunod siya sa akin. Anong ibig mo sabihin, Jacqueline? Dumiretso ako sa drawer at nilabas doon ang envelope. Matagal ko na tong hinanda. Noong nakaraan nagdadalawang isip ako kasi malaki pa rin naman ang naitulong ni Renante sa pagpapagamot ni nanay. Ngunit ngayon, naisip ko na masyado nang naaabuso ang pagkamabait ko. Ang pasensya ko nauubos na. Hinarap ko siya at ibinigay sa kanyang envelope. Tinanggap niya ito at inilabas ang laman. Namilog ang kanyang mata. Maghiwalay na tayo, Renante. Ayoko nang makipaglokohan sa'yo. Sapat na tong panluloko mo sa akin. Hindi na ako nagulat nang pinunit niyang annulment paper. Hindi tayo maghihiwalay, Jacqueline. Please, ayusin natin to. Natawa ko. Ayusin? Paano mo maayos ang lahat ng to, Renante? Maibabalik mo ba sa itlog mo yung anak mo sa ibang babae, ha? Ano akala mo? Aasta ko na wala lang kahit na durug na ako? Okay lang kasi mapera ka naman eh. Pakikisamahan na lang kita, ganon? Ganon ba ang akala mo?
Natahimik siya. Deserve ko ng payapang buhay, Renante. Hanggang ngayon tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Kung saan ba ako nagkulang para lokohin mo ko ng ganito? Lahat binibigay ko na sa'yo pero parang nakukulangan ka pa rin. O sadyang malandi ka lang talaga. Kaya't maghiwalay na tayo kung ayaw mong kasuhan kita sa kalokohan mo. Mahina ako siyang itinulak at lumabas ako ng kwarto. Tumulo ang luha sa aking mga mata, kasabay ng pagbigat ng aking nararamdaman. Paglabas ko sa bahay, natigilan ako dahil umuulan. Ayoko na rito. Yun ang totoo. Mas okay na siguro na bumalik ako sa putikan kaysa maupo sa gintong upuan na puno ng kasinungalingan. Ayokong mabuhay na isang martir. Gusto kong makalaya sa sakit. Hinayaan kong sarili kong mabasa ng ulan. Nakapantulog na damit pa ako habang naglalakad paalis. Hindi halatang umiiyak ako dahil sumasabay ang pagtulo ng kalangitan. Pupuntahan ko si nanay. Doon muna ako sa kanya. May intindihan siguro ako ni nanay dahil hindi ko na talaga kayang manatili pa doon. Sa gitna ng aking paglalakad, nakaramdam ako ng pagkahilo. Napahinto ako sa paglalakad at naghahanap ng masisilungan. Kahit basang-basa na ako, gusto ko pa rin magpahinga. Ngunit may isang kotseng dumaan at tumigil sa tapat ko. Tiningnan ko lang ito. Lumabas ang isang lalaking nakakasual na damit at nakapayong na kulay itim. Miss Jacqueline. Umawa ang labi ko nang makita ko siya ng malapitan. Doc Matias? Hinawakan niya ako sa balikat at pinayungan. Bakit ka nagpapaulan? Tumingala ako sa kanya. Kita kong matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Bakit siya ganyan makatingin sa akin? Matagal ko na itong pansin ngunit pilit ko lang itong binabaliwala. Kasi napaka-imposible ng aking naiisip sa kanya. Ikaw pala, Doc. Yun ang huli kong sinabi bago ako tuluyang mahilo, kasabay ng pagdilim ng aking paligid. Matias point of view. Nakatingin lamang ako kay Miss Jacqueline na nakahiga sa kama habang may dextrose ang kanyang kamay. Mataas ang kanyang lagnat at mukhang hindi niya naaalagaan ang kanyang sarili dahil hindi niya alam na may karamdaman siya. Napatingin ako sa kanyang daliri. At naroroon pa rin ang singsing na nagpapahiwatig, nakasal pa rin siya. I don't understand, woman. Bakit pa sila nanatili sa isang relasyong talo na sila? Her husband cheated on her and is still cheating on her. Hindi naman mahirap makipaghiwalay at may laban siya. Ang asawa niya may anak na sa iba. In fact, pwede pa nga niya itong kasuhan noon pa. Pero masyado yatang mabait ang babaeng to para gawin yun. I heard, ang lalaking yun ang nagbabayad sa hospital bills ng ina niya. Kaya siguro hindi niya rin mahiwalayan. Paano kung ako na lang ang sasalo sa hospital bills niya? Hihiwalayan niya kaya ang lalaking yun? I wonder. Pero magugustuhan niya kaya ako? I wonder about it too. Sa dami ng nangyayari sa kanya, baka hangin lang ako. Baka isipin niya kagaya lang ako ng asawa niya. Nagsimula akong magkagusto sa kanya nang una siyang bumisita sa nanay niya. That was 3 years ago. Umiiyak siya noon sa kanyang ina. Not because of her mom but because of a relationship. Doon ko nalaman na kasal na siya at umatras agad ako. Kaso nang malaman kong cheater pala ang asawa niya, para akong baliw na nagdarasal na sana matauhan siya at hiwalayan ang asawa niya. Ngunit para na akong nawalan ng pag-asa, lalo na ngayong hindi naman niya hinihiwalayan. Maybe because she loves her husband kahit sinasaktan na siya nito at hindi na nire-respeto. Tumunog ang phone niya sa side table. Yun lang nakita kong dala niya nang nakita ko siyang naglalakad sa kalsada. Basa pa ito ngunit gumagana pa. Kinuha ko to at tinignan ng nasa screen. Pangalan to ng kanyang asawa. Renante calling. Nakita ko na nakailang missed calls na ito at hindi sinasagot. Marami ring text mula sa lalaki. Nang tumawag ito muli, kinuha ko ito at sumagot. Hello, Jacqueline! Asan ka na ba? Seryoso ka ba talaga? Please naman mag-usap tayo ng maayos Akala ko magpapahangin ka lang sa labas kaya't hindi kita sinundan. Pero ngayong umaga na wala ka pa. Nag-aalala ko. Please umuwi ka na kung nasa ka man ngayon. Umigting ang pangako't kumuyom ang aking kamao. Jacqueline, nandiyan ka ba? Please lang Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi tayo maghihiwalay. Ang akala mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Paano ng nanay mo ha? Hindi mo ba iniisip? Ako ang nagpapagamot sa kanya, baka nakakalimutan mo. Huwag mo akong ignorahin ng ganito.
Kumuyumang kamao ko sa narinig. What a bastard! Jacqueline, umuwi ka kung ayaw mo magpatulong ako sa pulis. Mag-usap tayo at ayusin to. Ibaba mo yan. Napatalon ako sa gulat sa nagsalita. Tiningnan kong kamat na karamdam ako ng hiya nang makitang gising na si Jacqueline. Agad kong ibinaba ang tawag. Sorry, pinakailaman ko. Tawag kasi ng tawag eh. Agad kong paliwanag at nilapag sa side table ang phone niya. Tiningnan niya lamang ako bago siya bumangon. Mabilis akong nagtungo sa tabi niya para alalayan siya. Kaya ko. Napapabuntong hininga ko at hinayaan siya. Salamat sa tulong ah. Anya, hindi makatingin sa akin. Pero kailangan ko nang umalis eh. Pupuntahan ko ang nanay ko. Hihiwalayin mo ba ang asawa mo? Gulat siyang napatingin sa akin. Pwede kitang tulungan. May kilala akong lawyer. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Hindi magiging madali yun eh. Ayaw ni Renanting makipaghiwalay. Magaling ang abogado na yon, Miss Jacqueline. Sisiguraduhin ko sa'yo na mananalo ka. Na mapapawalang bisa ang kasal nyo. Salamat pero kung bills ng nanay mong problema, you don't have to worry about it. Kung hindi mo alam, akong nagmamay-ari ng ospital. You don't have to... Bakit mo gagawin yun, Doc? Hindi mo naman ako kaano-ano para tulungan mo ko. At ayoko ring masumbatan ng tulong pagdating ng panahon, lalo na sa ginagawa ng asawa ko. Hindi ako katulad niya. Gusto kong sabihin yun pero hindi ko naman magawa. Napalapit na sa akin ang nanay mo. Sa 3 taon niya rito sa ospital, hindi na siya estranghera sa akin. Kaya akong humahawak sa kanya bilang doktor. Kaya sana, tanggapin mo ang tulong na ito. Hindi sumagot si Jacqueline sa akin pero hindi rin naman niya tinanggihan. Pinaalam ko sa kanya na nasa condo unit ko siya dahil masyadong maaga nung naabutan ko siya. Hinayaan ko muna siyang manatili ron dahil mataas pa rin ang kanyang lagnat. At dahil kailangan kong umalis para magtungo sa ospital, inihabilin ko muna siya sa katulong ko na pinapunta ko pa sa condo ko galing sa bahay namin. Good morning, tita. Natigilan ako sa pagbati sa ina ni Jacqueline na si Tita Judith nang bumungad sa akin ng isang lalaki. Kumunot ang noo ko. Sa 3 taon ng pasyente rito sa ospital, ngayon ko pa lang siya nakitang bumisita rito. Good morning, Doc. Bati ng asawa ni Jacqueline. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Renante? Hindi ako binisita ni Jacqueline dito. Ano ba kasing nangyari, ha? Ani Tita Judith na nag-aalala na. Napasulyap sa akin si Renante. Siguro nagdadalawang isip siyang sabihin kasi may ibang tao sa kwarto ng ginang. May pinag-awayan lang po kami. May pinag-awayan kayo tapos nawala na. Saan na kaya napunta yun? Kaya nga, mama eh. Sana nagtungo ang asawa ko. May gana pa talaga siyang hiwalayan ako. Bakit? May bago na ba siya? Kaya ayaw pa niya makipag-ayos sa akin? Namilog ang mata ni Tita Judith. Ha? Anong ibig mo sabihin? Binigyan ako ng annulment paper ni Jacqueline. Mukhang wala na talaga siyang pakialam sa'yo para gawin sa akin to. Agad na umalis si Renante matapos sabihin yun. Natulala na lamang si Tita Judith at naiyak. Diyos ko, nasa na kaya ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ho ang anak niyo. Napatingin siya sa akin. Ha? Nakita ko ho kaninang madaling araw sa kalsada. Naglalakad. Umuulan pa. Nasa kondo ko ho siya ngayon. Mataas ang lagnat. Pag-i-inform ko sa kanya. Nanlumo naman siya sa narinig. Diyos ko, ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya pababayaan doon. Maraming salamat ho, Dok. Diyos ko, kasalanan ko sigurado ito eh. Kasi ako itong nagpipigil sa kanya na wag hiwalayan ng asawa niya. Kawawa naman ang anak ko. Bumalik ako sa condo unit matapos ang duty ko. Sa totoo lang eh, nasa akin lang din naman kung papasok ako o hindi. Marami akong ospital na pagmamay-ari. Bukod doon, mga universities din. Kaya't kapag wala ako sa ospital, sa ibang negosyo ko naman. Wala akong panahong umibig noon sa babae sa sobrang busy ko sa buhay. Ngayon lang at sa may sabit pa. Pagpasok ko sa condo unit ko, naamoy ko na agad ang isang usok. Mukhang may nagluluto. Agad ko itong pinuntahan at nakita ko na si Jacqueline to. Sa tabi niya ang kasambahay na inatasan ko rito, si Lina. Ma'am, ako na po riyan. Hindi ka pa po maayos.
Ayos lang ate, ayoko rin naman kasing humiga. Nang nakita ko ni Linay na taranta siya, nginitian ko lang siya para ipakita sa kanya na ayos lang naman. Nang natapos si Jacqueline sa kanyang ginagawa ay sa kanya lang napansin na nandito na pala ako. Nandito ka na pala, sabay na tayong kumain. Kaswal niyang pag-aya. Ikaw rin ate. Lumapit ako sa kanya at sinapo ang kanyang noo. Mainit ka pa. Tinanggal ko agad bago siya mailang. Tumikim ako at naghila ng upuan. Ito ang unang beses na nakasama ko siya sa iisang lamesa. At kapag narinig to ng kaibigan kong si Drew, baka pagtawanan ako dahil umaasa na naman ako. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin ha. Wika niya sa gitna ng aming pagkain. Pasensya na sa inasal ko kaninang umaga. Masyado lang kasi akong nadala sa bugso ng damdamin. Wala yon. Napag-isipan kong sinabi mo eh. Napatingin ako sa kanya. Kung okay lang sa'yo, tatanggapin kong alok na tulong mo. Yung tungkol dun sa abogado. Pero yung tungkol naman sa hospital bills ni nanay, gusto kong gawing utang yon. Magtatrabaho na kasi ako. Hihiwalayan mo na ba ang asawa mo? Tumango siya. Oo, hihiwalayan ko na siya. Nawala ang bigat sa puso ko nang marinig yon. Sa wakas, natauhan na rin siya. Wala sa sariling napangiti ako at nagpatuloy sa pagkain. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Jacqueline's point of view. Bumalik ako sa bahay matapos gumaling sa lagnat na parang walang nangyari. Niyakap agad ako ni Mama pagdating ko. Pati sina Claire at ang anak niya, napatayo sa pagdating ko. Iha! Saan ka ba nanggaling? Nagbaba siya ng tingin sa kamay kong may bakas ng dextrose dahil may cotton pa ron. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit may ganyan ka? Kita ko ang pagmamadaling pagbaba ni Renante sa hagdanan nang makita ko. Jacqueline! Niyakap niya ako. Batong-bato na ang puso ko. Wala niya talagang nararamdaman. Nang kumala siya sa yakap ko ay tiningnan niya ako. Saan ka galing ha? 2 araw kang nawawala. Tinawagan kita ngunit hindi ka naman nagsasalita. Malamig kong tiningnan si Renante. Nandito ako para kunin na yung mga gamit ko. Natigilan silang lahat. Anong ibig mong sabihin, Iha? Ani Mama. Final ng desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa iyo, Renante. Bawiin mo ang lahat sa akin. Wala na akong pakialam. Gusto ko lang makalaya sa iyo. At kung talagang tao ka, hahayaan mo kong makaalis sa buhay mo. Sa gilid ng mata ko'y kita kong unti-unting pag-alis ng mag-ina. Agad ko siyang pinigilan. Oh, bakit ka aalis, Claire? Hindi ka ba masaya sa narinig mo ngayon? Napasinghap siya. Magkakaroon na ng complete family ang anak mo. Dapat maging masaya ka kasi hindi mo naman kailangan magpigil gaya ng ginagawa nyo tuwing 3:00 ng madaling araw sa bahay na to. Namilog ang kanyang mata. Pati si Mama, hindi makapaniwala. Jacqueline, pag-usapan naman natin to. Maghanda ka rin, Ante. May abogado na ako. Anikot nilagpasan silang lahat. Ang tagal kong nagtiis. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Kung ano man ang mangyayari, ang mahalaga, sinubukan ko. Susubukan ko. Ayokong manatili sa kalokohang to. Ayokong maging pusong bato habang buhay. Nakaalis ako sa bahay ng aking asawa. Lumipat ako sa isang apartment na mura lang. Doon muna ako maninirahan habang naghahanap ng trabaho. Kahit konti lang ang sahod, papatulang ko na. Basta lang may maitabi akong pera. Malaking tulong ni Doc Matias sa akin. Ipinakilala niya ako sa lawyer na inirekomenda niya. Hindi ako makapaniwala na isa sa mga sikat na lawyer sa Pinas ang pinakilala niya sa akin na kaibigan niya pala. Si Attorney Leon Mendez. Gulat na gulat si Renante at ang kanyang ina nang makitang seryoso nga ako. Nang magkaharap kami, desperasyon ang nakita ko sa mata ng asawa ko habang palipat-lipat sa akin ang kanyang tingin at nang ipiniresenta kong abogado. Seryoso ka na ba talaga, Jacqueline? Tanong ni Renante. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang makikipaghiwalay ka na? Masyado mo yata akong ina-underestimate, Renante. Hindi kita ina-underestimate. Talagang alam ko na hindi mo afford mag-abogado at makipag-anal. Sigurado naman akong may lalaki ka. Ano naman ngayon kung meron nga?
Hamon ko sa kanya. May anak ka na nga sa iba, di ba? Habang kasal tayo. Hindi ba't mas nakakahiya yun? Ikaw po pwede tapos ako hindi? Hindi siya nakapagsalita. Iha, nagbabago ng anak ko. Yung tungkol kay Claire. Ayoko na talaga, Mama. Pagputol ko sa kanya. Pagod na ho akong pakisamahan ng anak niyo kaya sana, bilang babae, sana naman ay maintindihan niyo ko. Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Renante, maghiwalay na tayo. Pilit akong kalabanin ni Renante at ayaw talaga niyang makipag-anal. Naging mahirap yun sa akin sa nagdaang buwan. Naging malapit na rin kami ni Doc Matias dahil sa nangyayari sa buhay ko at ramdam ko rin ang pahiwatig niya sa akin. Ngunit pilit ko rin yung binabaliwala muna. Kasi hindi pa tapos ang lahat. Ayaw kong paasahin ng doktor na ito kaya't hindi ko kailanman sinuklian ang pinaparamdam niya sa akin. May trabaho na rin ako. Sa dami ng inaplayan kong bangko, may tumanggap rin sa akin. Doon ay ibinuhos ko ang aking atensyon habang naghihintay sa pag-approve na annulment. Hindi na rin naman nanggulo si Renante at pumayag na rin sa gusto kong mangyari matapos ang ilang buwan. Patuloy rin na lumalaban sa sakit niya ang aking ina kaya't lumalaban din ako sa buhay ko. Jacqueline, nasa labas ng sundo mo. Sinabi yun ng katrabaho ko habang nagliligpit na ako ng mga gamit kasi uuwi na ako. Uy, tukso nila. Siniko ko bigla ni Aliana, kasamahan ko sa work. Boyfriend mo ba si Doc Matias? Araw-araw kong sinusundo Umiling ako. Hindi, magkaibigan lang kami. Sus, halata namang hindi kaibigan ng turing sa'yo ng lalaki. At isa pa, annulled ka naman na hindi ba? Umiling ako. Naghihintay pa. Doon din naman yan pupunta. Butit hindi lumaban yung ex-husband mo. Deserve mo ring makalaya, no? Sa ikinwento mo, muntik mo na ako maging basher kasi ang martir mo. Butit na tauhan ka na. Tipid ko lamang siyang initian saka lumabas na ng bangko. Naroroon na nga si Matias sa labas, nakasandal sa kanyang kotse. Nang makita ko, napaayos siya ng upo. Nandito ka, bungad ko. Oo, hindi ako busy ngayon. Gusto sana kitang ayaing lumabas kung okay lang sa'yo. Natigilan ako. Matias, alam mo namang... Alam ko, Jacqueline, pero willing naman akong maghintay. Hindi kita minamadali, pero sana payagan mo ko. Dinner lang naman. Bumuntong hininga ako at tumango sa kanya. Sumakay ako sa front seat ng kotse niya. Siya pa ngang naglagay ng seatbelt ko bago kami bumiyahe. Halata sa mukha ni Matias ang pagod ngunit nakangiti siya. Hindi naman mahirap gustuhin si Matias. Gwapo, mayaman, at seryoso sa buhay. Napagtanto ko na wala siyang naging girlfriend dahil maagang namulat sa negosyo. At dahil doktor siya, wala talaga siyang oras para sa babae. Kaya noong nakaraang linggo, nang umamin siya sa akin na matagal niya na akong gusto, ay nagulat ako. Ramdam ko naman yun mula nang nakasama ko siya. Pero iba pa rin pala talaga kapag sinabi na. Saan tayo kakain? Tanong ko sa gitna ng biyahe. May nireserve akong restaurant. Doon tayo kakain. Napangiti ako. Akala ko busy ka palagi. May oras ka pa palang magpa-reserve. Natawa naman siya. Of course, because it's you, Jacqueline. Hindi ako magiging busy kapag tungkol sa'yo. Tumingin lamang ako sa bintana upang itago ang sumisilay kong ngiti. At habang stop pa lamang ng traffic light, pinagmasdan ko ang park na aming nahintuan. May batang tumatakbo't kinarga ito ng isang lalaking pamilyar sa akin. Napawi ang ngiti ko nang makilala ito. Bakit ba napakaliit ng mundo? Your ex-husband? Sambit ni Matias. Oo, sagot ko habang nakatingin pa rin. Kasama niya si Claire na malaki ang ngiti sa labi, pati na rin ang anak na si Clara. Ngayon pa yata nagpakaama si Renante sa anak niya. Hindi na siya masakit sa paningin, siguro dahil nawala ng feelings ko sa kanya. Nagulat ako nang hawakan bigla ni Matias ang aking kamay. Gulat ko siyang binalingan. Papawiin ko ang lahat ng masasamang karanasan mo, Jacqueline. Kung pagbibigyan mo lang ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa akin. Umawa ang aking labi nang halikan niya ang likod ng aking kamay. Ngayon lang muli ako nakaramdam na para akong isang prinsesa na takot mabasag. It feels new to me again kasi
Matagal na rin ang huli kong maramdaman to. Ngunit hindi ko maiwasan ng matakot. Kasi baka matulad na naman to kay Renante. Nakatulad nung unang pag-ibig ko ay ganun pa rin. Simpleng dinner lang naging gabi namin ni Matias bago niya ako hinatid sa aking apartment. Palakwento ang doktor at ang sarap niya ring kausap. Kaya't kahit papano, nag-enjoy ako sa dinner namin. Salamat Matias, nag-enjoy ako. Sa susunod ulit. Nagulat siya sa sinabi ko ngunit ngumiti rin. Mabuti naman at may susunod pa. Akala ko wala na eh. Kapag naanal ako, magse-celebrate kami ni nanay. Isasama ka namin. Kumindat siya. Aasahan ko yan ha. Tumango ako at saka pumasok na sa loob. Napasandal ako sa pinto at napasapo sa aking puso. Hindi na maganda to. Nagre-react na ang puso ko kay Matias. Anak, nag-enjoy ba kayo sa dinner niyo ni Matias? Napaayos ako ng tayo nang magsalita si nanay. Nandyan pala siya, nakaupo sa kanyang wheelchair. Wala na siya sa ospital. Pinalabas na siya at malapit na siyang maging maayos sa sakit niya. Masaya ako na wala siya sa ospital at nakakasama ko na siya tuwing gabi. Nay, nagmano ako sa kanya. Mabuting tao si Matias, anak. Dagdag niya pa. Alam ko ho, Nay. Pero kasi hindi pa tapos ang isyu ko. Gusto kong magsimula muli na tapos na ang lahat. Ayokong isali si Matias ha. Gulo ko kung sakasakali. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Mabuti naman yan, anak. Pero boto na agad ako sa kanya kung sakali mang bubuksan mo ang puso mo, ha? Huwag mong pipigilan. Iisa lang ang buhay. Hanggat kaya pang magmahal, magmahal ka. Inaamin ko na payapa ang buhay ko nang dumating si Matias. Payapa rin ang buhay ko nang napagdesisyonan kong umalis sa buhay ni Renante. Hindi rin naging madali kasi ang kulit niya rin noong una. Mabutit ilang buwan lang yon at tumigil din siya. Alam niyang may kasalanan siya at wala na siyang magagawa kung hindi ang pakawalan ako. Nagsimba kami ni nanay at sumama sa amin si Matias. Siya ang nagtutulak sa wheelchair ni nanay patungo sa loob. Ito ang unang pagkakataon kong nagsimba kasama siya. Iho, ang gwapo mo talaga palagi sa suot mo. Hindi halatang doktor ka. Tuwang-tuwang sabi ni nanay nang nakahanap na kami ng upuan. Bagay po ba ako sa anak niyo, tita? Napalingon ako sa kanila. Abay, syempre naman, iho. Sobrang bagay. Tumingin sa akin si Matias matapos niyang marinig yon mula sa sarili kong ina. Ngumiti lang ako sa kanya saka humarap na sa harapan kasi magsisimula na ang misa. Wala akong gustong mangyari ngayon sa buhay ko kung hindi ang magkaroon ng kapayapaan, preskong pag-iisip at masayang pamumuhay. Maaaring nagkakamali ako sa una kong desisyon. Nag-asawa ako ng maaga dahil masyado akong nabulag sa pag-ibig. Sigurado na ako noon kay Renante, pero sa huli, nagawa niya pa rin akong lokohin. Naniniwala pa rin ako sa pag-ibig kahit pangit ang karanasan ko. Naniniwala pa rin ako na may tao pa rin magmamahal sa akin ng totoo. Nang napunta na sa part ng Peace Be With You sa mga kasamahan, bahagya akong nagbaw habang nagsasalita. Peace, peace. Lumingon ako sa likod para gawin din yon. Peace. Natigilan ako nang makita ko si Claire hindi kalayuan sa pwesto namin. Nagulat rin siya nang makita ko. Kasama niya si Renante na gulat ding makita ko. Karga niya ang anak nilang si Clara. Ngumiti lang ako kay Claire bago binalik ang tingin sa harap. Ang weird. Wala na akong kahit na anong sakit na nararamdaman. Siguro dahil bato na itong puso ko? O baka naman nakamove on na rin ako. Natapos ang misa na may magaang napakiramdam sa aking puso. Lumabas na kami ng simbahan at may plano pa kaming mag-lunch nang may tumawag sa pangalan ko. Jacqueline! Nilingon ko ito. Nakita ko na si Renante ito. Sa malayo, naghihintay sa kanya sila Claire at ang anak nito. Tumingin si Renante kay Matias bago muli sa akin. Masaya akong makita ka muli. Anya sa kalmadong boses. Kamusta ka na? Nagulat ako sa tanong niya. Ayos lang ako, Renante. Ikaw? Ayos lang. Masaya ako na masaya ka na ulit. Ako rin, Renante. Sana masaya ang pagsasama niyo ni Claire. Walang kami, Jacqueline. Para sa anak lang namin to kaya kami magkasama. Tumango ako.
Sana bigyan mo ng masayang pamumuhay ang anak mo, Renante. Hindi kasalanan ng anak mo ang kasalanang ginawa nyo. Nang wala na akong sasabihin, nagpaalam na ako sa kanya. Iyon ang unang pagkakataong nakaharap ko muli si Renante. At ang gaan ng pakiramdam ko kasi hindi na ako bitter. Hindi na ako nasasaktan nakaharap ko siya. Hinayaan ko si Matias na manligaw sa akin nang magtanong muli siya. Ilang beses ko na kasi siyang tinatanggihan. Sa bawat tanggi ko, hindi siya sumusuko. Kaya't bumigay na ako at hinayaan siya. Para ba akong bumalik sa kabataan ko dahil kay Matias? Hindi siya touchy person. Kahit late 20s na kami, sobrang ingat niya sa akin. Yakap at hawak na kamay lang ang ginagawa namin kasi alam niyang hanggang ganun munang maibibigay ko. Nasaan nga palang family mo? Tanong ko sa kanya nang sumama ako sa kanya sa bahay niya. Napakalaki ng bahay niya. Marami siyang kasambahay ngunit wala siyang kasamang kapamilya. Nasa ibang bansa sila. Sigurado ka bang single ka? Baka naman may tinatago ka rin ha? Natawa siya. I'm single baby. Malaki ang pamilya namin kaya't malaki ang bahay. Ngunit nasa ibang bansa na sila eh. Ako na nga lang ang natira dito. Kumunot ang aking noo. Bakit hindi ka sumama sa kanila? May negosyo ako dito sa Pilipinas, Jacqueline. May kinuha siya sa ref at ibinigay sa akin. At isa pa, inaabangan kita. Ha? Umupo siya sa isang stool. Mula nang makilala kita't malamang may asawa ka, nag-aabang na ako na maghiwalay kayo. Napangiwi ako't natawa siya sa reaksyon ko. Anong gusto mong kainin? Paglulutuan mo ba ako? Yup, gusto kong magpa-impress sa'yo. Matagal na akong nai-impress sa'yo, Matias. Napatingin siya sa akin. Ha? Paglutuan mo na nga ako? Ani ko dahil nakakahiya kung uulitin ko pang sinasabi ko. Ngumiti siya saka nagsimula na siyang kumilos. Wala akong ginawa kung hindi ang tingnan siya. Daldal siya ng daldal habang nagluluto kahit nang tumansik ang mantika sa kanya. Tawa ko ng tawa. Mas lalo kang gumaganda kapag tumatawa ka. Natigilan ako sa sinabi niya. Ngumiti siya sa akin. Grabe ka naman, Mambola. Hindi ako ganun. Walang oras makipagbulahan ng isang doktor, Jacqueline. Pumungay ang kanyang mga mata. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Pero may time ka na ngayon. Sumeryoso ang kanyang mukha at lumapit sa akin. Napasinghap ako sa paglapit niya at napapikit na lang ako nang halikan niya ako sa pisngi. Pulang-pula ang aking mukha. Ang cute mo talaga. At nagpatuloy na siya sa kanyang niluluto. Masaya ako sa kinahahantungan ng buhay ko ngayon. Nagagawa ko na mga bagay na hindi ko nagagawa noong kasal pa ako kay Renante. Masaya ako na walang nagbabawal sa akin sa gusto kong gawin. Mabilis lang din ang oras. Hindi ko nga namalayan na 1 taon nang nakalipas mula nang nag-file ako ng annulment. At sobrang paborito ako ng Panginoon. Dahil nang dumating ang ika-29th birthday ko, dumating na rin ang balita na annulled na kami ni Renante. Happy birthday, Jacqueline! At congrats! Annulled ka na! Ani Matias sa akin. Sabay naming ipinagdiriwang ang kaarawan ko at pagiging single ko sa isang resort. Sobrang saya rin ni nanay dahil malaya na ako at pwede na raw umibig muli ng malaya. Natawa na lamang ako. Ang gaan sa pakiramdam, Matias. Ani ko habang nakatingin sa dagat. Masaya na ako na ganitong nangyari. At malaking pasasalamat ko sa iyo dahil hindi ito mangyayari kung hindi mo ako tinulungan. Wala yun. Ngumiti siya. Basta para sa iyo. Nakatingin na siya sa dagat kahit kaharap ko ngayon ang side view niya. Mas lalo kong na-appreciate ang kagwapuhan niya. Hindi ko akalain na may ganito pa palang lalaki na nag-i-exist sa mundong ito. Pwede naman palang ipagsabay eh. Gwapo na may magandang ugali. Hindi naman pala mahirap pero bakit hindi kayang gawin yun ng ibang lalaki? Ang swerte ko siguro. Nilapag ko sa ibabaw ng kanyang kamay ang kamay ko. Napatingin siya sa akin bago sa kamay kong nasa ibabaw ng kamay niya. Kinuha kong kamay niya at pinagsalikop ito. Tayo na, Matias. Napakurap-kurap siya. Ha? Saan tayo? Natawa ko. Tayo na. Sinasagot na kita, Matias. Girlfriend mo na ako. Gulat na gulat siya. Hindi siya makapagsalita.
Ayaw mo ba? Pwede ko namang bawiin. Bakit mo babawiin? Nataranta siya. Seryoso ka ba? Sinasagot mo na ako? Oo nga, ang kulit. Siya na ngayon ang humawak sa kamay ko at nagulat ako nang sumigaw siya. Yes! Sinasagot niya na ako! Girlfriend ko na siya! Napatingin sa kanya ang ibang nasa beach ng resort na ito. Sinaway ko siya pero wala ring magawa kasi sobrang saya niya. Nagpalakpakan pa ang mga nakarinig sa kanya kaya't nagbaba na lamang ako ng tingin sa hiya. I love you, Jacqueline. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Ngumiti siya. I love you. Matagal ko nang gustong sabihin yun pero ngayon lang kasi tayo na. Ipagkakatiwala ko sa iyong puso ko, Matias. Kung bibiguin mo ko, hindi kita bibiguin. Pangako yan. Hinalikan niya ang kamay ko ng maraming beses sa sobrang saya. Napangiti na lamang ako at napatingin sa kalangitan. Nagningning ang buwan kaya't paniguradong masaya na rin ito sa kanyang nasasaksihan. 1 linggo ang plan namin to stay sa resort. Kaso, naging 3 araw na lang dahil habang nagsasaya kami, isang tawag ang nagpatigil ng lahat. Hello? Sagot ko sa tawag. Nakayakap pa si Matias sa akin. Hello? Jacqueline, ikaw ba ito? Boses to ng nanay ni Renante. Nanginginig ang boses. Mukhang umiiyak. Ako nga po. Bakit po? Iha, pwede ka bang magtungo rito eh? Na-hospital kasi si Renante. Hinahanap ka niya. Nagkatinginan kami ni Matias. Napaayos ako ng upo at kumala sa yakap ng nobyo ko. Pero alam ko namang anal na kayo eh. Wala na rin naman akong balak na guluhin ka pa dahil alam kong masaya ka na. Pero kasi nahanap ka ng anak ko. Na-aksidente siya, iya. Hindi niya tanggap na anal na kayo kaya't naglasing at na-aksidente siya. Please naman no, kahit civil na lang. May pinagsamahan pa rin naman kayo, iya. Sana'y pagbigyan mo naman siya oh. Kung maaari, linawin mo sa kanya na wala na talaga. Nahiwalay na kayo at wala na siyang magagawa pa. Sige na, iha, para na lang sa akin. Nakagat kong ibabang labi ko. Matagal bago ako nakasagot. O sige ho, pupunta ako. Salamat, iha. Aasahan kita. Pasensya na kung nadisturbo pa kita. Nang natapos ang tawag, napasandal na lang ako sa upuan. Tiningnan ko si Matias na naghihintay lamang ng aking sasabihin. Pupuntahan ko si Renante sa ospital. Ayos lang ba? Of course, sasamahan kita. Tumango ako. Mas mabuting kasama ko siya para maging malinaw ng lahat. Kailangan na talagang tanggapin ni Renante ang katotohanan. Nahiwalay na kami. Hindi naman sang-ayon si nanay na pumunta ako kay Renante. Ngunit si Matias mismong nagpaliwanag sa kanya. Naiwan si nanay sa resort kasama ang nurse at kasambahay na pinagbabantay sa kanya. Ayos lang ba talaga sa'yo, Matias? Ilang araw pa lang mula nang sinagot kita tapos ganito na agad. Ani ko sa kanya sa gitna ng biyahe. It's fine, baby. Gusto ko rin na matapos ang lahat ng kung anong meron sa inyo ng ex mo para magkaroon ka na ng kapayapaan sa buhay. Nandito lang ako palagi. Pagdating namin sa ospital, dumiretso ako sa mga nurse station para magtanong kung nasaan ang room ni Renante. Kaano-ano kanya, ma'am? Kaibigan niya ako. Sagot ko agad. Sinabi agad ng nurse ang room number at dumiretso na kami. Nakasunod lang si Matias sa akin. Jacqueline! Niyakap agad ako ni tita pagdating ko. Umiiyak siya sa aking balikat. At nang kumalas, tumingin siya sa likod ko. Kita ko na umiba ang kanyang ekspresyon. Isinama ko po ang boyfriend ko rito kasi wala akong masasakyan. Paliwanag ko agad. Malungkot na tumingin si tita. Ayos lang ba sa kanya? Si Matias na mismong sumagot. Ayos lang po. Nilingon ko si Matias. Tumango siya sa akin at ngumiti. Ngumiti rin ako ng tipid bago tuluyang pumasok sa loob. Punong-puno ng bandage ang katawan ni Renante nang mabungaran ko. Mukhang grabe ang kanyang pagkadisgrasya dahil balot na balot talaga siya. Renante, nandito na si Jacqueline. Maiwan ko na muna kayo, ha?
Lumabas si tita sa kwarto at naiwan akong kasama si Renante na nakatingin sa akin. Kumusta ka na? Tanong ko. Hindi ko akalaing ito ang ibubungad mo sa akin, Renante. Nanubig ang kanyang mga mata. Miss na kita, Jacqueline. Inangat niya ang kanyang kamay. Tiningnan ko lang ito. Bigo niya naman tong binaba. Bakit nga pala gusto mo akong makita? Sabi ng nanay mo hinahanap mo ko. Bumuntong hininga siya. Gusto lang kitang makita. Tingin ko masaya ka na, annulled na tayo. Oo, masaya ako. Mapait siyang ngumiti. Good for you, pero hindi ako masaya. Tiningnan ko lang siya. Hindi ako masaya, Jacqueline. Sising-sisi ako sa lahat. Karma ko na yata to eh. Sa dami ng kasalanang ginawa ko, deserve ko siguro talaga ito. Huwag mong sabihin yan, Renante. Kahit ang dami mong ginawang kasamaan sa akin, hindi kita gustong makitang ganyan. Lalo na't may anak ka. Tumulo na ang luha niya. Mag-isa na lang ako eh. Umalis na si Claire. Sinama niya yung anak ko. Hindi ko na alam kung saan ko sila hahanapin. Nagulat ako ron. Hindi kita pinapunta rito para magmakaawa na balikan mo ko kasi napaka-imposible na nun. Lalo na't may bago ka ng mahal. Mapili ka sa lalaki, Jacqueline. Siguro, nakapasa siya sa'yo. Oo, Renante. Masaya ako para sa'yo. Hindi kita pinapunta rito para guluhin muli ang buhay mo. Gusto ko lang magsorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa mga panluloko ko sa'yo. Sa pagpigil sa pangarap mo. Sa lahat-lahat. Napakabata mo pa nang ikinasal ka sa akin. Pero sinira ko ang buhay mo dahil masyado akong loko-loko. Hindi ko hiling na mapatawad mo ko kasi ilang beses mo nang ginagawa yun eh. Sobra yung pagtitiis mo sa poder ko. Kaya, sorry sa lahat, Jacqueline. Sumikip ang aking dibdib sa kanyang sinabi. Ramdam ko na sincero siya at sa totoo lang, yun ang gusto kong marinig sa kanya. Pinigilan ko ang pagtulo ng luha ko. Ayoko nang umiyak. Deserve mong sumaya. Sana this time mahanap mo ng tunay na kasiyahan. Magpagaling ka, Renante, at habulin mong mag-ina mo. Kahit para sa bata na lang. Mahirap ang buhay ng walang ama. Sobrang hirap noon, Renante. Alam mo yun. Huwag mo sanang iparana sa batang yun ang naranasan natin. Pwede mo ba akong iyakapin? Nagulat ako sa request niya. Tatanggapin kong suntok ng nobyo mo kung sakaling magagalit siya. Gusto lang kitang mayakap sa huling pagkakataon, Jacqueline. Lumapit ako sa kanya saka siya niyakap. Mainit ang kanyang yakap sa akin at hinayaan ko siyang gawin yun sa akin. Ilang segundo lang din naman yun at agad niya akong pinakawalan. Salamat sa pagpunta mo, Jacqueline. Belated happy birthday. Ngumiti ako sa kanya. Salamat, Renante. Magpagaling ka. I will. Lumabas ako sa kwarto ni Renante na magaan ang kalooban. Sinalubong agad ako ni Matias at niyakap. Iha! Napatingin ako kay tita. Maraming salamat ha. At pasensya ka na sa lahat. Sana hindi pa huli para maging masaya ka. Huwag po kayong mag-alala. Hindi pa po. Ani ko. Sige po, aalis na po kami. Magkahawak ang aming kamay ni Matias na lumabas ng ospital. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa loob, pati ang yakap. Kinuwento ko para makita kung nagsiselo siya pero ngumiti lang siya sa akin. Butit last niya na yun. Humalakhak siya. Baka turukan ko pa siya eh. Nasa loob pa kami ng kotse. Hindi pa niya pinapaandar dahil sa kwento ko. Mahina akong hinampas ang kanyang balikat. Hindi mo susuntukin? Humawak na siya sa manibela. Mahalaga sa mga doktor ang kamay, Jacqueline. Ayokong sayangan ang lakas ko para manuntok. Hindi ka naman siguro nagtatampo, no? Pinaandar niya na ang kotse. Hindi, kasi akin ka na. Hindi na muling nag-cruise ang landas namin ni Renante matapos ang gabing yon. Sobrang gaan na talaga ng pakiramdam ko. Parang nawala ang tinik na ilang taon kong tiniis. Masaya ako sa relasyong meron ako ngayon. Hindi siya yung tipong toxic dahil napakabuting boyfriend ni Matias. Ilang buwan pa lang ang aming relasyon,
Ipinakilala niya na ako sa kanyang pamilya nang nagbakasyon dito sa Pilipinas. Ikaw palang kinikwento ng anak ko dati. Hindi ka na ba kasal, iha? Manghang tanong ng mama ni Matias. Hindi na po, annulled na. Aba, mabuti naman. Alam mo yung anak ko, nagkukwento yan lagi sa amin eh. May gusto raw siyang babae kaso kasal na. Nawala na kami ng pag-asa sa kanya, iha. Kasi kahit na anong reto namin, hindi niya rin naman pinapatulan. Akala ko nga magiging binatang matanda na lamang siya. Mabutit may natupad rin sa pangarap niya. Maligayang saad nito. Kaya naman pala sip-sip si Doc noong pasyente pa lamang ako eh. Ani nanay. First day niya sa akin bilang doktor ko, abay tita agad ang tawag. Nagulat nga talaga ako pero pinabayaan ko na lang. Mabutit cancer-free ka na, Mare. Anang mama ni Matias. Makikita mo pang anak mo na ikakasal sa anak ko. Oo nga eh, baka pati apo ay makikita ko pa. At nagtawanan sila. Oo, magandang balita. Cancer-free na si nanay pagkatapos ng ilang taon niyang paglaban sa sakit niya. Masayang-masaya ako na binigyan pa ako ng pagkakataong makasama si nanay. Gusto kong ma-witness niya muli ang pag-ibig na meron ako. Pero this time, sa tamang tao na. Wala akong masyadong problema sa relasyon namin ni Matias. Kung may problema man kami, maliit lang at naaagapan agad. Hindi niya ako inaaway. Bagay na nagugustuhan ko lalo sa kanya. Ang swerte mo talaga sa nobyo mong doktor, Jacqueline. Pati kami swerte kasi kapag nadadalhan ka ng pagkain, abay kasali pa kami. Ani ng katrabaho ko sa bangko. At may pabulaklak pa. Ang swerte mo, Jacqueline. Nginitian ko lang sila tinignan ng bulaklak na padala ni Matias. May nakasulat sa card. Kinuha ko ito at binasa. Happy anniversary, baby. I love you. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Nag-text ako sa kanya. Happy anniversary too, baby. I love you too. Yun ang text ko bago ko inilayo ang phone. Pero ilang segundo lang, tumunog to. Bagay na ikinataranta ko. Nag-excuse ako saglit sa mga katrabaho ko at sinagot ang tawag. Matias! I love you. Bungad niya. I want to say it. Uminit ang pisngi ko. Nag-text naman ako But I wanna hear it, baby. Please? Huminga ako ng malalim. I love you too, Matias. Salamat sa bulaklak at pagkain. Nagustuhan ng katrabaho kong pinadala mo. That's good. Sa susunod na kain nila, sa reception ng kasal natin. Natawa ko. Sabi mo yan Of course. Doon din naman tayo tutungo, Jacqueline. Hindi kita ginawang girlfriend para maglaro lang. Girlfriend kita kasi ikaw ang magiging asawa at ina ng magiging anak ko. Napangiti ako sa sinabi niya at napatango na lamang. Pagdating kay Matias, hindi ako takot na magsimula ulit. Hindi ako takot na subukan muli yon, ang magpakasal. Kaya naman matapos ang 2 taon namin bilang magnobyo, ikinasal kami. Grande ang kasal kaya't marami ang dumalo. Kahit hindi ko lubos kilala, invited sa aming kasal. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ko ngayon. Nawala na ang takot ko sa nakaraan dahil si Matias ang asawa ko. Mahal kita, Matias. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ani ko habang hinahaplos ko ang kanyang muka. Nasa kama na kami. Nakadagan na siya sa akin habang hubad na ang ibabaw na katawan. Mahal din kita, Jacqueline. Pangako, hindi kita bibiguin. At napapikit ako nang halikan niya ako sa labi at sinimulan na namin ang aming sweet honeymoon. Hindi naman ako binigo ni Matias sa pangako niya. Kung masaya ang relasyon namin nung mag-boyfriend pa lang kami, mas dumoble ang saya nang naging asawa ko na siya. Biniyayaan agad kami ng anak sa unang taon namin bilang mag-asawa. At nasundan pa yon ng sumunod na taon. Masipag gumawa ng bata tong asawa ko at hindi ko naman siya masisisi. Nasa 30s na kasi kami. Wala nang panahon para bigyan ng gap ang mga bata. Kaya't sunod-sunod ang gawa. Happy 4th birthday, Matt! Bati namin sa panganay naming anak habang karga ko pa ang bunso naming si Jana. Hinalikan ko siya sa pisngi kasi big boy na ang unang baby namin ni Matias. Happy birthday, anak! Ani Matias at hinalikan din ng anak. Thank you, Mommy!
Thank you, Daddy. I love you. Napangiti ako nang isa-isa niya kaming niyakap. 4 lahat ang anak namin ni Matias. At lahat ng yon, bunga ng pagmamahalan. Masaya ka ba sa buhay na meron tayo, Jacqueline? Tanong ni Matias sa akin nang tulog na ang mga bata. Nagbibihis na siya ng pantulog nang tanungin niya yon. Oo naman, Matias. Bakit mo na itanong? Wala lang. Gusto ko lang dahil sa'yo, nawala ang puso kong bato. Napagtanto ko na wala namang masama kung sumubok ulit. Sumubok ako sa'yo at hindi ako nagsisisi. Pumungay ang kanyang mga mata at lumapit siya sa akin. Mabutit pinagkatiwala mo sa akin ang puso mo, Jacqueline. Habang buhay ko itong iingatan. Ngumiti ako sa kanya saka yumakap sa kanya. Ito na ang pangalawang kasal ko. Ngunit dito ako nagkaroon ng unang kapayapaan at puno ng pagmamahal. Si Matias at ang 4 naming anak ang happy ending ko. Wakas!